William Mary Matthews once said, "Culture paves the way for education, while education is responsible for flavoring the cultural values in life." Madyaw na alaw kamayobos. It is month of October, and it is a National Indigenous Peoples Month celebration. Welcome to the third episode of Salida Talks of Salida La Filipina TV, featuring Pag-Indo o Pagbabarawan ng Kamunamunaan, a discussion on educational heritage. Brought to you by the La Filipina National High School IP community. This is Jolly May Kaasi Conches, the IP coordinator of La Filipina National High School, a proud Sama, and I will be your host for today. IP brothers and sisters, let us create a meaningful and exciting learning experience as we promote the values of our indigenous knowledge, skills, and other aspects of our cultural heritage in the educational setting. And we have with us today our culture masters to shed light on some issues and concerns related to indigenous people's education. It is my distinct honor to introduce to you our powerhouse guest. First, we have here the man whose reassuring presence and kindness always gives support to the IP community, the Barangay IPMR, or Indigenous Peoples Mandatory Representative of Barangay La Filipina, Dato Romeo Onlos Densigan. We also have the ever-amiable and convivial Division IPED Focal Person of the Division of Tagum City, Dr. Maria Eliana C. Ferido. Our third guest is the man of action, the Digong of La Filipina National High School, our school principal, Dr. Jeffrey C. Villarosa. Good morning, Dato, Dr. Ferido. Good morning. Dr. Jeffrey Villarosa. Good morning. Welcome to the feature of Salida La Filipina TV, Pag-Indo o Pagbabarawan ng Kamunamunaan, a discussion of the educational heritage. So as we celebrate the National IP Month, let us give our public about the educational status of our IP students or IP learners. So, before we are going to proceed with our talk, I just want you to greet our viewers here at the studio and live in their television. Let us start with you, Dato Romeo Densigan. Madyaw na masurong kamayo tibo, mga learners sa La Filipina, sa kanatong mga bisita ikan sa DP, ng Peredo, and also sa atong artikon nga atong principal dinhi si Sir Jeffrey Villarosa, o sa ato ang tanan nga natao dinhi. Again, madyaw na masarong kamayo host. Okay, madyaw na masarong. And now, with you, Ma'am, Dr. Maria Eliana Ferido, what can you say to our viewers? Madyaw na alaw kamayo tibo. Good morning sa atong tanan. Ug maayong adlaw sa ato ang tanan. Mga Tagumeños, it's my great honor and pleasure to be here this morning for this talk. Okay. What about you? Our ever dearest principal, Dr. Jeffrey C. Villarosa. To all the students and to all the viewers, of this Salida Talks, a discussion on educational heritage. To all of you, good morning.
And I think that this activity today is very important and very educational to all the students of La Filipina National High School. Okay, so thank you so much for all your greetings. Now we will proceed with the talk. My first question is for you, Dr. Maria Elena Pulido. So, what are the key features of iPad framework at this time of pandemic? And unsaon nato ni siya pag-adjust, ma'am, na dili man gyud pwede nga mogawas ang ato ang mga kabataan. So naabot tay mga activities nga gihimo para sa ilaha. Thank you for that question. Before I will proceed, I would like to inform the public that the month of October is declared as the National Indigenous Peoples Month based on the Presidential Proclamation number 1906 series of 2009. And so tungod ana karon naga-celebrate ang tibok dili lang diri sa Tagum City kundi ang tibok nasod. So since being the deep ed focal person of the division, ako pud na siya gitan-aw ang ato ang mga activities nga musut gyud siya sa ato karong kahimtan. So in fact, there are a lot of activities that are sana in store for our children, for the schools, and for the community. But because of this pandemic, yun na nga, na-revise yung ating mga activities in line with this celebration, the IP Month. So, sa pangutana ni Ma'am Jolie na unsa ato ang ginabuhat para ma-ensure ang safety sa mga bata, ug unsa nga mga activities, there are things na pwede nato siyang buhaton. In fact, this year, 2020, because of this pandemic, our activities, our mantra, kumbaga, we have in align with the basic education learning continuity plan. We also have our mantra for this year, and that is protecting initial gains, maximizing opportunities. So diha, makita nato itong mga key features sa DepEd karon, especially aligned sa IPED na framework. Number one is the well-being for all. Alam natin na ang ating mga IPs, they are very resilient ever since. Yung kanilang mga IKSPs or the Indigenous Knowledge Systems and Practices is really proven to withstood over trials or crises over times. Like for instance, kani atong nahitabo karon. So, ang pagka-resilient sa atong mga ICCs or Indigenous Culture or Communities, makita nato yung quarantine. Sample na lang yan. Alam nila kasi territorial sila. Their ancestral domain, alam nila paano mag-quarantine. So that is, anyway, part na siya sa paghimo sa mga activities, but still without compromising the safety. Okay, and now we will proceed with our next question. This is for Dato Romeo Dansigan. So, Dato, as an IPMR of Barangay La Filipina, so what can you say about the different activities nga ato ang nahimo o himuonon pa para sa ato ang mga IP? O kung sa po'y matabang sa ato ang barangay para sa ato ang mga IP students. So, unas na pasalamat kay na maski pandemic karon pero natay ginahimo gyapon na activities unya laros tanan sa ato ang sa mga IP learners diri sa La Filipina National High School. Of course, ang sa IPMR diri sa Barangay La Filipina, only lang facilitate lang ko sa mga atong mga IP learners just in case pag isgutanan na to may tungod sa pag-indo o uban pang mga angay natong buhaton o ang akong yung dakong pasalamat tungod kay gusto nato nga makabalo gyud sila, mobalik sila sa ilahang ginikanan, buot ipasabot sa ilahang culture sa amo ang katribo aron po dili ko mawala po. So sa amo lang gipaabot karon nga ang akong opisina utol sa akong makaya amo lang gyud na lalo na sa barangay nangayok kita mga budget na para lang po makasupport maski ginagmay lang para lang po nga mapabot po nato sa atong mga IP learners dito sa La Filipina National High School.
Okay. So, naghisgot man ta og pag-indo dato, no? So, unsa gali ning pag-indo dato? Kining pag-Indo, education is a culture and tradition. Ginatawag nga kadayon sa pagtudlo kay sa una man gud bago magmata pa di pa manakaw ang mga batan-on kinahanglan naa sila education, although dili makita na mo school pero diya inside the house doon na namin mga ginasulti na paalaala nga mo ni ang maayo mo buhaton ang dili maayo mo dili. So ang pag-Indo urag remind yun na pagtunay na Indo nato sa mga kabatan-unan para po sila mainumduman nila ang ilang culture and tradition nga angay gyud ginasunod sa mga IP learners nato. Okay, so dapat sa sulod pa lang judaan sa ato ang panimalay, naa tay pag-Indo. Yes. No, i-educate na nato ang ato ang mga kabataan. Miski pa og dili IP learner dato, no. Naaman jud ta ang ato ang mga ginikanan, gina-train na jud ta daan ug unsay maayo ug dili maayo. Oh, so salamat kaayo ana dato. Okay. Karon atong isunod ang question para sa ato ang ever dearest principal. So this question is coming from one of the IP learner, Angel Nova Umalay of Kagan Tribe of grade 11. So kini gyud iyang gusto nga ipangutana para sa atong school principal. If ever daw na ay mga bullying sa mga IP learners nga mahitabo sa sulod sa eskwelahan, miski pa dili karon no kay pandemic man jud wala may face to face. Pero what if mobalik na and na ay mga cases nga mabully ang ato ang mga IP. So unsa kaya'y action daw nimo nga mahimo Dr. Villarosa para ani atong mga IP learners? Okay. Of course, kung inanang pumunta na sa itong estudyante, is if I being a student of La Filipina National High School. The rules of the school, we talk about bullying, not only consider IP or either really IP na estudyante. We have the equal rights as students of La Filipina National High School. We give also the equal opportunity and on how to solve such problem. So kung ano yung karapat-dapat para sa estudyante, kung may right yung hindi IP, of course, mayroon din right yung IP students of La Filipina National High School. So as a school head, I give the equal opportunity and equal rights of all our students of La Filipina National High School, either ma-IP ka man o either dili IP ng estudyante. Same ang atong treatment anak when talk about bullying. Okay, so tanan jud ta no, ma-IP man o dili, pantay-pantay gyud ta diriha sa kalibutan. So walay ginapalabi ang ato ang eskwelahan. So mo na ibot pasabot sa ato ang principal. Daghan kayong salamat sir no nga ingon ana ang imong pananaw sa ato ang mga estudyante. Napakay gusto idugan sir. In addition, kung unsa man pud ang mga privileges no na ihatag nato, talking about the privileges as students of this school, ato po nang ihatag sila. Kung na sila activity in terms of the IP activity, we will support the activity because they are also students of this school. So inana na siya, Ma'am Mimi. Okay, thank you so much, sir. Kabalo jud ko, sir, nga grabe jud ang imong support nga ginahatag sa tuwang school. As an IP coordinator, dili jud ko maglisod og hangyo sa imo, sir, kung sa mga activity nga ako ang gusto nga ipahimo para sa ato ang mga IP students. Salamat jud kayo anak, sir. Okay. So karon, atong ibalik ang question na pud no kay Ma'am Maria Elena Ferrido. Kani siya ma'am with regards ni sa mga benefits sa ato ang mga IP learners. Naa ba sila yung mga benefit nga madawat gikan sa pang-education department or any other departments in the Philippines? Okay, so talking about benefits, yung palang pag-contextualize ng lessons, it's already a benefit. Why?
Kasi yung ating curriculum, because of this Indigenous Peoples Education Program, ang ating curriculum nasingit na na-integrate na doon ang benepisyo na para sa mga bata, especially katong mga young learners. Siyempre, yung mother tongue nila coming from sa household, di ba? So, maglisod sila relate sa mga terms. Kaya, gina-contextualize na to according na natin yung mga primers, na mga provide ng mga small books and big books for them to use. Now, talking about yung mga dinagpo na nga benepisyo, number one is the IPED program with the Program Support Fund. Ginahatag ni siya para sa mga schools nga nag-implement sa IPED. Kaya, in fact, dalawa nga schools na natagaan na nato katong musical instruments and hopefully this year makahatag na po kita. Ug katong mga dinagkugit regarding mga scholarship grants, kailangan tani Ma'am Elena, Dr. Elena Magalunan, now Elena Lagrima. She is one of the scholars during college days niya sa St. Mary's College. That is NISP, National Integration Study Program, Study Grant Program, na ito yung scholarship na libre sila ng tuition, full tuition fee, libre ang board and lodging plus the book allowance. So, napod tayo mga bagong teachers karon nga na-hire, nga in fact sa day o 50, kitagaan yun o ka ng weight ang pagiging IP. O isa sa qualification dapat makatigam. So, practicing di lang kay IP by blood, but IP by deed, by words, and by by heart. Anak siya. So, kung may tag-benepisyo, dagkag-benepisyo, karon lang ang taganin mo, kung wala lang yun ng pandemya, grabe yun tatong activities in store for our IP leaders, for our IP learners, for the educational leaders and managers. Kaso lang, katong gingon ako kaganina, nga medyo mag-revise ta sa atong mga activities also to fit with the guidelines of the IAPF. Okay, so daghan jud kayo mga benepisyo nga naka-install para sa ato ang mga IT learners. So unta ang ato ang mga IT learners, no? Ilahad yung pag-usayan at ilahang pag-eskwela, no? And talking about benefits dato, kanang sa ato ang barangay ba naabot tayo mga benefits pod nga gipanghatag sa ato ang mga IT learners? Of course na sa naay ginahimo natin barangay ordinance na nandun elementary hangtod sa high school mag-hatag mi og kanang tawag na to sa PTE nga payment. Aside sa barangay, they have many agency nga atong maduulan, especially yung NCIP, National Commission on Indigenous People. Ang opisina niya na nagahawad ka na og mga scholarship program provided atong mahatag sa mga IP learners na para po sila nga ang ilang mga requirements. So sa niya na ang ilang buhaton, siyempre kung tagala Pilipinas siya, mato siya sa tribal chieftain sama sa kuha, recommended ko dito sa atong sisikad, sa atong tribal office sa Tagum City, and also that Tagum City ang ato na po na dito sa atuon po siya sa NCIP sa atong probinsya. So, ang pamaagi ni anak mo ang kuha na siya ang kinahanglan po ang grado po di pangayuhan sila. Kinahanglan dili mo babag 80, dili yung mo taas po siya. So, kinahanglan na to na siya. So, akong sa regarding po din sa barangay, doon na po may ginahimo para sa katigukan. Makahatag po may gamay nga ayuda sa atong mga IP learners din sa Pilipinas National High School. So daghan pa yun tayo madukulan. Of course, kung gusto nato nga itong i-encourage mo ng mga IP learners po, parang barangay din sa Tagum City, matulong mo sa barangay tribal chieftain o tribal chieftain hatag ang recommendation dito sa sisikad kayo na po dito sa NCIP. So, nada mga scholarship program mo. Okay, so sa ato ang mga IP learners, kung naamoy mga question with regards sa mga benefits o mga scholarships para sa ato para sa inyo pwede lang jud kaayo mo moadto sa ato ang
tribal chieftain. So sa La Filipina, sa Barangay La Filipina, si Dato Romeo Dansigan ang pangitaon. So sa uban pod nga mga barangay, adto lang mo sa inyong barangay pangutanan mo kung kinsa ang inyo ang tribal chieftain para makapangutanan mo kung unsa ang dapat ninyong himuon para maka-avail sa mga scholarships. Okay. Pwede Yes po. additional po ko. Ako. Daghang kayo ang aside ng mga educational assistance nga gihatag sa gobyerno. Doon na po tayo mga private nga mga tao nga doon na po sila kahingawa sa pagsuporta sa itong mga IP. So ang mayong buhaton, design gyapon, ulon sa kuha, kasi namon may mga kaila po nga hindi po nato masangkat ito. Kunya ang nakita po na po din nga kasagaran katong nakahuman ng eskwela, doon na po sila yung nauna nga matrabaho. Oo, magtrabaho, yung ngayon po mga recommendation, lalo na kanang sa PNP, magtrabaho siya, dilin siya ka, matawag kung kayang iyahang height lagi, mubo mag yun yung IP, so ang mahitabo yun, kaya mubo yung ang iyahang, maghimo niyo ka ng recommendation dito sa napulkong through NCIP na height waiver, so daghan lang ato ginahimo, nga nakasulod po sila. Muna nga ang among mga IP learners akong i-encourage sa inyo nga dili lang mo mabalaka kung dili magtinuod lang mo eskwela kung tinuod lang inyong eskwela daghan po pamaagi ang atong magbabaya para sa inyo. Okay, tama jud dato. Daghan gyud bitaw mga benefits para sa ato ang mga IT. Na ako'y mga nakaila jud dato nga napasok sila sa pagkapulis o miski pag dili kaayo taas ilang height pero nakapasok sila, it's because of the waiver nga gihatag sa ato ang mga tribal chieftain nga gi-acknowledge gid sila nga isa sila ka membro sa IT community. So salamat kaayo ana dato nga information. Unta kanang namon na katunan atong mga gipangistorya ni dato no kay fruitful jud siya kaayo, makatabang jud siya para sa ato ang mga estudyante. Okay, karon, ako na pong ibalik ang pangutana para sa ato ang school principal. Kini siya, sir, as a school head sa ato ang eskwelahan. Unsa ang support nga mahatag nimo para sa kalambuan sa IT community diri sa La Filipina National High School? As I talked while ago, that I will support all the activity of the IB students. No? So please inform the coordinator. Then after that, kung kabalo siya the coordinator will inform also me para kung sa itong activity nga buhaton sila. In fact, ask na niya coordinator nga na sila yung pisina, so itagaan na itong porsyon no, sa itong eskwelahan na doon na yung opisina na itong IP ng mga estudyante. Nga dito po makita nila kung sa itong mga IP nga mga artifacts, no? So, ano naman, nag-istorya namin with dato, no? Nag-istorya mo siya, namutabang sa pagpunta itong room dito. In fact, ang akong part magod is tagaan o area, then mapinturahan, no? Atong ipa-nindot dito, no? Ipa-nindot na to. So, ako na po ng si dato, na kung pwede, maputangan na po nato kung sa ito yung atong iputan dito. Para kung atong mga IP students, kung makasulod dito, ano na ilang pakuhan ba nga kung sa dahil ang atong mga sa ilang makagikan, makita ila dito. So, inana, so as a school head of the school, I'm very willing to help sa civil activity of the IP. But ako lang, please inform ahead para matagaan mo na ito budget kung kinahanglan ng budget ng activity. So, yun lang po. Thank you so much, sir. Salamat yun kayo sa dakong suporta, sir. Amo na itong pagwapuhan ng amo ang kuhan dito, sir. Ang amo ang IP room. Napapinturahan na lang to, sir. So, gamit na lang dyan ang kulang. So, basin po, tabangan po ni Ma'am Ferido. No? It's really good to hear no na mismo ang head of the school di admin takupit kayang party nga para sa mga IP learners
kay bisin pag-unsaon na to, bisin unsaon pa kaabtik sa coordinator, kung dili siya ma-include sa SIP palandahan, sa planning, so lisod siya pag-finance. So it's really good and thank you for that. Boss Yehe. Yehe kasi magkasama kami ng training sa Cebu. So, ma-add lang po na ako sa katong resultinidad o ganina ng mga benepisyo. In fact, wala siguro na siya naramdaman kayo nila, no? Pero kanang cash transfer, yung sa DSWD, yung 4Ps, may mga tayo, IP families tayo, mga beneficiaries. So, katula nga, naag lang din siya po, kinahanglan i-comply nila ng mga requirements, especially yung pag-eskwela sa mga bata. And napod siya yung number of days na dapat nag-report niya. Since karong pandemya, di man sila physically present, at least na sila i-maintain na grade na not lower than 85. Okay. So, very good kayo ang ato ang panaghisgot karon, no? Kaya nang daghan kayo kung nakatunan sa inyo ang mga istorya kay Dato, kay Ma'am Perido, kay Sir Jeffrey. So, karon, any words of encouragement para sa ato ang mga IP learners? Magsugod na diri kay Dato. Salamat sa pribilehiyo nga nakahatag ko gamay output, especially sa mga encouragement para sa atong mga IB learners dito sa Filipina National High School. Magalang ako kamay yung mga isa. Di ka mo guide ka mo. Magapadayon guide ka mo sa mga may pag-eskwela. Kaya di kita yung away nato na doon, edukasyon, pag-indok. Pag wala kay kahibalo, wala kay dili ka, wala kay grado, bildi ta. So that's why ako lang encourage na at kamo magtarong tag eskwela maski sa na COVID-19 na gyapon karon. Although naatay ginatawag online, offline, module, ginagamit ato, dili lang taliya, dili ta makakaya na may ginikanan mo tudlo sa inyo ha. So, ako lang i-encourage sa kamay yung mga isa na apay ka mo pag wala tayo pag-eskwela, pagtuon sa kamay yung mga modules, sa kamay yung kada balay kay kinahanglanon man yan. Ikadua, yung kamay yung gubok, kada alaw, of course, balay ka yung pag-usip. Mag-usip ka mo, nananangad yung inangon, pero yung pag-along kay kamay yung magpadayon ka mo sa pagtuon, kung sa atag mo yung kamayo, kinabuhi kang magbabaya, yung magbabaya, mag-agad-agad ka mo sa bisan na nang kamong ginangon, yung magbabaya, mag-agad ka mo, kaya ma-achieve mo yun, dito ka mo gusto, makapot sa imong kinabuhi. So, usapon, maski yung nana, ayaw lang po kalimpi, nga perminti ka kung kita magtuon sa ato ang lingwahe. Kaya dili lang kay sa out ng English, Bisaya, Tagalog, kung dili, ang ako lang include po ninyo practice ang atong own dialect sa atong panimalay. So, manalang siguro akong i-encourage sa inyo ang kinahanglan magpadayon ka mo sa pagtuon o ang ato kung unaw-unaon ang atong kultura na maugyon ni dili nato ikambyo ni kay precious para sa tuwa nga kita tribo. Imagine mo, kita lang ang naay Republic Act 8371 naatay ginatawag nato nga naay ginatawag nato senior citizen na Republic Act nila. Pero mas grabe ato ay naapoy sa section 16 nagiging nato mandatory representative. E dili gyud to din ang IP nagoy mahimong konsyal. Ang sila dili pero mo nang gingon ko nga kanang gihatag sa state sa tuwa, pang gobyerno, dako na kayo nagtabang para sa tuwa. That's why dili nato ikaulaw ang atong tribo. Bisag asa ta, proud to say nga ako I am a tribe, tribo na ko ng saka. Bisag kung man ka professional ka, doktor nung ka, o sa profession nimo, ang imo lang butang sa imong una nga ikaw tribo, nga ikaw pinangga sa atong mga babayan. Thank you ma'am, mo lang na. Maraming salamat Dato. Murag grabe jud kay buot jud kaayo to ang iyang mga parting words para sa ato ang mga IP learners. Karon magikan na pod kay Dr. Maria Elena Perido.
gusto na po na ako ipahibalo nga for the month of October. Ang ang tema is hamon ng pandemya, ating harapin kabay ang katutubong karunungan at gipin. So, dito pa lang daan nga linya, klaro, tataw na kaayon sa ibot kasabot, nga gi-acknowledge sa DepEd ang resiliency, yung self-sufficiency ng ating mga tribo. In fact, katong ingon ni Dato na ang edukasyon mo maging ang ato ang tamino para mulambok, pero sa kanikaw nga pangahitabo with this pandemic that is confronting us, one of the best things nga nag-survive ang atong mga ICCs is their rooted ng resiliency. Yung they can exist, they are self-sufficient. Kung nai-isa ka lugar sa part somewhere in Luzon na during the distribution of yung mga pagkain, kasi tawag nga na kanang rasyon, they refuse to accept. Kasi sabi nila, ibigay nyo na lang sa nangailan. We are sufficient enough kasi bumabalik tayo sa basics na nandoon na sa kanilang palibot, sa atong mga tribo, ang ilang kinahanglanon. Pagkaon, tubig, nga presko, hangin. So, di na sila manginahanglan, ana. Kaya, they really can survive amid this pandemic. Yun ang ating paghugutan. Tayo na medyo wala natin nagdakuan, no? So, ato na siyang paghugutan ang resiliency ng ating mga katutubo. Kaya, baliko na ako, hamon ng pandemya, ating harapin gabay ang katutubong karunungan at gipin. Okay, thank you so much, Dr. Maria Elena Ferido. Now, let us proceed with the words of encouragement from our school principal, Dr. Jeffrey C. Villarosa. To our IP students, no? So I would like to request all of you that please do your part also. As a students, do your part, as well as the parents of our students. Then we are here naman, no? Our visitors, kita ninyo, Vidato, Dansigan, that naami din to support you. So naami tanan din with our division focal person of the IP, as also the school head, principal ng La Filipina National High School, na aming support sa inyo ha. So akong hangyo sa inyo ha, na inyong kabangan po ng inyong kagulingon. Pinaagi sa pag-eskwela o tarong, labi na yun, ini ato ang gisagubang karon nga problema, kining pandemya, no? Sa COVID-19. Dili sa yun ang pagkuha nato karon sa atong klase because of these modules and any other platforms of our educational system na ato ni-apply karon. Ako lang tabangin po ninyo ang gulingon kay naami din handang po tabang kanino. By the way, May, Yes, if I may add, on behalf pala sa ato ang Schools Division Superintendent, Dr. Josephine Fatul, nagpasalamat ug dako ang ato ang division sa Tagum City sa kooperasyon sa mga ginikanan. Kay labi na karon nga ang atong modality is most of our learners opt to modular. So, murag nahulog na gid karon nga ning balik na gid sa pagtindog dato nga ang pag-edukasyon nagsugod gyud sa pamilya. So, akong paabot ang pasalamat sa mga parents nga mintabang yun sila nga ma-deliver ang services, ang basic services sa DepEd dito sa ilang balay-balay. Dili lang sila as parent but as facilitators of the teaching learning process. So, another thing is nga hapit na ko nakalimtan is diba ang ato karong mantra sa DepEd o sa DOH o sa the whole Philippines is Bayanihan Act to Heal as One. That is already innate in our tribo sa mga IPs. Kasi ang IP meron silang articulation of this that is common good. Kaya dili na malisod para sa ato mga IP brothers and sisters to cope with this pandemic kay anad na sila na common good. We heal as one and we are one in the pursuit of recovery from this pandemic. Okay, thank you so much. No? What a fruitful day we had. So thank you so much to all our guests for enlightening everyone, especially our IP learners. Na most especially our IP learners and our IP community. Na wherever or whoever this informative discussion we had today
na ilahadyo mabatian, no? Ang kahalagahan sa pag-indo sa edukasyon. Nga dili gyud dapat nato ikalimtan. Nga tama gyud ang ingon ni Dato Dansigan nga sa panimalay palandaan nagsugod na gyud, no? Sa atoa sa unang panahon bitaw, mao gyud na ang ginahimo sa balay palandaan, ginatudluan na gyud ang mga kabataan. Ang ilang parents gyud ang ilang first nga teachers. So karon tama jud ma'am, balik jud ta sa kung unsa ang atong nakasanayan. What a fruitful day we had! Thank you so much to all our guests for enlightening everyone, especially our IP community, not just in La Filipina National High School, but to whoever, wherever this very informative discussion reaches. May today's talks with the prominent people we had earlier resonate within our hearts to value and respect the individual uniqueness. The IP community of La Filipina National High School, with the guidance of our school principal, Dr. Jeffrey C. Villarosa, fervently hopes that we will all continue to uphold the preservation of our cultural heritage. To all our televiewers, you are all wonderful. Thank you for staying with us. I am Jolly May Kaasi Conchas, and this is Salida La Filipina TV. Untong salamat.